Kapag sinabing armas ng Japan, kadalasan ang pumapasok sa isip ay katana at samurai. Pero sa likod ng mga alamat at pelikula, may mga sandatang ginawa ang Japan na sobrang kakaiba. Ang ilan ay nakakatakot, ang iba ay halos hindi kapani-paniwala. Ngayong araw silipin natin ang top 10 kakaibang armas ng Japan na bihirang makita at mas bihirang pag-usapan. Pang-10 sa ating listahan ay ang Kaiten. Ang Kaiten ay isang torpedo na may sakay na mismong sundalo. Isang beses lang itong ginagamit dahil ang piloto ay hindi na inaasahang makabalik. Ito ang isa sa pinakamatinding halimbawa ng desperasyon ng Japan noong huling bahagi ng World War II. Pang-9 ay ang Shinyo. Explosive boat. Mukhang maliit na bangka. Pero puno ito ng pampasabog. Diretso itong ibinabangga sa barko ng kalaban. Isa itong sandatang halos siguradong kamatayan para sa piloto. At ang pang-8 sa ating listahan ay ang Fukiya. Hindi lahat ng armas ay malakas ang putok. Ang Fukiya ay isang tahimik na blowgun na may lasong tinik. Sa isang iglap, pwedeng pumatay nang walang naririnig kahit isang putok. Ika-7, ang Manriki Gusari. Isang simpleng kadena na may mabibigat na bakal sa dulo. Pero sa kamay ng bihasa, kaya nitong baliin ng buto, agawin ang sandata o sakalin ang kalaban nang hindi pumapatay agad. Ika-6 ang Tekokagi. Mukhang simpleng metal na kuko, pero ginagamit ito para sumabit sa espada, wasakin ang balat at minsan pang-akyat sa pader. Isang armas na mas malapit sa hayop kaysa tao. Ika-5 ang Hosha Shuriken. Hindi ito yung maliit na shuriken sa pelikula. Mas malaki, mas mabigat at mas nakamamatay. Idinisenyo ito para sugatan o pumatay, hindi lang pang-distract. Ika-4 ang Odachi/Nodachi. Isang espada na sobrang haba para buhatin ng normal. Kadalasan ay ginagamit laban sa kabalyerya o bilang simbolo ng kapangyarihan. Hindi ito praktikal pero nakakatakot makita sa labanan. Ika-3 ang Hachiwara. Mukhang simpleng bakal na pamalo. Pero ang layunin nito ay malinaw basagin ang helmet ng kalaban. Isang armas na ginawa para sirain ang depensa. Hindi lang manakit. Ika-2, Kusari Fundo. Isa na namang kadena pero mas maikli at mas mabilis gamitin. Ginagamit ito para ipulupot sa kamay, leeg o armas ng kalaban. Tahimik, mabilis at napakadelikado. At ang panghuli sa ating listahan, ang kamikaze aircraft. Hindi ito baril, hindi espada, at hindi bomba ang mismong piloto ang sandata. Ang kamikaze ay hindi lang armas, kundi isang ideolohiya ng sakripisyo. Isang sandatang ginamit minsan lang pero tumatak sa kasaysayan magpakailanman. Ipinapakita ng mga sandatang ito na ang digmaan ay hindi lang laban ng lakas, kundi laban ng ideya, desperasyon at sakripisyo. Kung alin sa mga ito ang pinakakakaiba para sa iyo, isulat sa comments. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ang content, huwag kalimutang mag-subscribe.